What's up everyone? Good afternoon. In this video, magre-restore ako ng headlight ng Vios. So, bali ito yung Vios ng aking tropa. Shoutout nga pala, pare Gary. Love you pre. Ito yung Vios niya. Hindi ko lang alam kung anong year. Wala siyang garahe, kaya lagi nakabilad itong auto. Kaya number one na magfe-fade dyan, yung headlights. Actually, hindi nga siya masyadong faded. Dahil na-treat ko na to several years ago, mga 2 years ago siguro ulit. Pero ito, nanilaw na naman siya, kaya re-restore ko. So as you all know, lahat ng mga bagong kotse ngayon, plastic na yung headlights, di ba? Hindi gaya ng mga lumang kotse, gaya nitong aking box type. Bubog ang headlight, kaya walang fade yan. Ang nasisira lang dyan, yung loob, yung chrome niya. Pero yung lens niya, never nagre-fade. As opposed to sa mga bagong auto ngayon, gaya nga na sinabi ko, puro plastic na. And ang plastic, pag nabibilad sa araw, naninilaw. Parang balat din yan ng tao. Pag na-sunburn, mamamatay yung outer skin layer, magpapalit ng bago. Kaso ito, hindi naman nagpapalit ng bago ng kusa. Kaya ang tatanggalin natin is yung outer layer ng plastic na to para lumitaw ulit yung fresh layer niya. Kahit may garahe kayo, gaya nito, lagi nasa shade, maaari pa rin mag-fade yung headlights nyo dahil maliban na lang kung hindi nyo talaga ginagamit. Pero kahit may garahe kayo at ginagamit nyo, imagine nyo na lang every time na bumabiyahe kayo. Halimbawa, nasa expressway kayo, nasa highway kayo. Tanghaling tapat, nakabilad yan. Kaya eventually, mag-fade at mag-fade yan. Itong Fortuner ko, nung bago pa lang siya, nilagyan ko na siya ng film headlight tint na medyo light gray or smoke. Kaya yun ang nag-act ng sacrificial barrier para hindi manilaw or hindi maluto yung pinaka lens ng aking headlight. So ang mabibilad yung nilagay kong tint. Kaya pag tinanggal ko yung tint niyan, sigurado fresh na fresh pa rin yung aking headlights. Bali, ang gagawin ko rito, actually may tatlong ways na pag-restore ng headlight. Una, sanding and buffing. Pangalawa naman, sanding and then spray ng clear coat. And pangatlong way, which is yung gagawin ko ngayon, sanding tapos application ng chemical. I'm sure nakakita na kayo nito. Isang canister to na parang takore. Meron siyang heater sa loob. Ilalagay mo dyan yung chemical na nabibili online. This one, hindi ko alam kung anong composition ito, pero amoy acetone siya eh. Pero sinubukan ko yung acetone, hindi gumana. Bali, ito ilalagay mo dito sa canister and then ipa-plug in mo to sa power supply. Pag kumulo na siya, yung vapor niya ang magtutunaw doon sa sanding marks. Parang magic, pero mamaya makikita nyo. So una kong gagawin, imamask ko muna yung paligid ng headlight para hindi siya mahagip ng sandpaper. Okay, na-mask ko na yung paligid ng headlight para lang iwas gas-gas. Baka kasi lumagpas yung pagliliha ko, magagasgas yung pintura. Magsisimula na ako magliha. Ang una kong gagamitin is 800 grit sandpaper. Iwasan natin gumamit ng napakagaspang. Mahirap siyang padapain pag sobrang gaspang. So ako, usually ang ginagamit ko talaga 800 grit. And then after nun, papadapain ko siya ng 2000 grit. O yan ang itsura niya guys ha, tandaan nyo. Marami siyang blemishes, tapos madilaw siya talaga. Sa video, ewan ko kung nakikita yung pagkadilaw niya. Tsaka hazy. Dito rin sa kabila, in-spray ako na ng tubig. Magwe-wet sand na tayo. So spray bottle, tubig lang. Gumamit lang ako ng maliit na sanding block. Actually hindi naman sanding block to, pero pang apply ng ceramic coating, pero mas maganda kaysa wala. Tatanggalin ko lang yung outer layer na kulay dilaw. Ayan na siya, kita nyo. Pag maputi na yung tumutulo dyan, ibig sabihin completely removed na yung outer layer. Medyo matrabaho nga lang to, pero worth it naman pag na-restore. Ang laking diferensya. Tignan nyo mamaya. Sa mga mahilig mag-DIY dyan, napakagandang DIY nito. Kasi very cheap ang materials and level of difficulty nasa
On a scale of 1 to 10, siguro nasa 5 or 6. So, hindi mo kailangan maging highly skilled para gawin to. Kailangan mo lang talaga ng hilig sa pagdi-DIY. Nasubukan ko na rin yung ibang methods like yung sanding and then buffing. Okay din yun. Yung nga lang, may ibang headlight kasi na mahirap i-buff eh. May mga contour siya, may mga iba yung korte. Kaya minsan hindi naabot ng buffing pad. Yung sanding naman plus yung sanding and then clear coat, madali din kaso kailangan mong i-mask almost half of the car or almost the whole car para hindi siya dapuan ng overspray ng clear coat. Pinili ko to dahil ito para sa akin ang pinakamadali. Sanding and then yung application ng chemical. Tapos na siya sa first stage, yung 800 grit. Puti na yung lumalabas, hindi na madilaw. Susundan ko na siya ng 2000 grit. Tapos, after nito, yung kabila naman ang gagawin ko. Kita nyo kung gaano kalibag oh. Parang inihilod lang yan eh. Parang balat ng tao lang yan. Hihilodin mo yung dead skin cells para lumitaw yung fresh na layer ng skin. May sticker dito ng RFID. Iiwasan ko na lang. Advice lang, huwag kayo sa headlight magdidikit ng RFID. Ako sa salamin. Kasi dito, may hirap tanggalin. Sa salamin, madali lang. Sa glass. Sa windshield. O iniiwasan ko lang tong RFID. Tapos na ako dito sa unang, sa right side na first step, yung 800 grit. Ngayon naman, isusunod ko tong 2000 grit. Ang purpose ng 2000 grit is papadapain yung sanding marks ng 800 grit. Kailangan siya maging makinis as much as possible. Dahil pag magaspang or malalalim yung sanding marks, hindi kakayanin ng chemical na padapain or hindi niya matutunaw yung mga malalalim na sanding marks. Kaya gamitan natin ng 2000 grit. Na ako mag-sand, punas naman. Make sure bago applyan ng chemical malinis na malinis tsaka tuyo. Dahil pag madumi or basa, kung ano man natatakpan ng tubig, halimbawa hindi matutunaw ng chemical. Kumbaga malalaktawan siya, kaya hindi siya kikinis. Ayan na, namuti na siya, di ba? Pero hazy pa rin. Ayan yung sa kabila. Patuyuin lang mabuti. Tapos doon na tayo sa magic. Itong chemical na to, isang lata yata 100 ml. Sa Shopee ko lang nabili. Tingnan nyo na lang yung link sa description ng video. Hindi ko lang matansya eh. Siguro isang kotse, isang container. Pero depende rin sa gamit nyo. Kasi kung babad kayo ng babad, magastos. Bali, ito yung canister, yung takore. Salin lang, huwag masyadong puno. Ito, nagamit ko na kasi ito, kaya
lalagay ko na yung natitira. Pag masyadong puno, lang siya. Parang ano siya, acetone, mahapdi sa balat. Tapos takip. Yan. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko rito ng masking tape. Kasi minsan, nangyari na sa akin, ginaganong ko, natapon dito, nag-leak dito, napatakan yung pintura, natunaw yung pintura ng auto. Ayan, may tape na. So ready na tayo. Okay, dinouble check ko na to. Malinis, walang basa. Tsaka wag nyo ring hahawakan, iwasan nyo hawakan kasi yung langis sa kamay natin, makaka-apekto yan sa end result. Okay na rin yung takore. Saksak na natin yung power. So mabilis lang tong kumulo. Pero pag pinuno nyo, syempre tatagal. Matagal siyang kumulo. Ayan, mga 1 minute, 2 minutes kukulo na yan. Okay, so indicator may power, mainit na siya. Tignan nyo, huwag kayong kukurap. Natutuwa din ako sa epekto nito eh, nakakatuwa. Hindi ko ma-explain kung paano, pero parang magic talaga. So itututok mo lang yung nozzle sa gusto mong i-treat and let the vapor do its job. Ayun o. Ako inaalog-alog ko konti. Tsaka mahirap gamitin to pag mahangin. Nahangin ng vapor. So ang principle nito, yung chemical, which is alcohol based I think, kasi malamig siya eh. Pag nag-boil, yung vapor niya nakakatunaw ng plastic. Micro scratches lang naman. Hindi totally matutunaw yung buong plastic. So diba napakadali. Kaya ito yung pinili ko dahil madali. Hindi ka na magmamask ng auto, hindi ka na magbabuff ng headlight, hindi ka na mahirapan sa buffing na abutin yung mga hindi kayang abutin ng buffing pad. Ito napakadali. Ayan. Kikita mo nawawala yung micro scratches, yung sanding marks. Hindi ko alam eh kung anong kababalaghan ito eh. Nakakatuwa. So looking fresh na ulit yung headlight. Ayun o, kita mo o. Very satisfying, di ba? Kung hindi ko pinadapa ito yung sanding bars, malamang may bakat pa rin yan. Hindi niya kakayanin yung mga malalalim na sanding marks. Dito naman sa taas. Ang mga motor to talaga eh, bad trip eh. Alam mo, mga kariresta mga animal eh. Wala kasing kwenta yung gobyerno dito sa Subic. Anything goes dito sa Subic. Kung gusto nyo tumira dito, anything goes. Park anywhere you want, modify your motorcycle however you want, paingayin mo ng gusto, walang problema dito. Alright. Diyos ko po, tignan mo naman kung gaano kaganda. Oh, ha? Yan na siya! Oh, tapos bunot power para tumigil yung pagkulo. Sayang yung chemical. Ayos ba?
So, doon naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. And after nito, tapos na ang aking trabaho. Let's see. Yun oh. Parang magic talaga siya eh, no? O, di ba? Nakakatuwa. Mga tao talaga. Kung ano-anong na-invento. Yung una ko nakita to sa advertisement. Sabi ko, kalokohan yan. Ano yan, magic? Tapos sinubukan ko. Totoo nga ang puta. Mahirap eh sa taas, hindi mo maituwad yung canister at matatapon yung fluid. Yun, kung matatapon, please lang. Yun lang ingatan nyo. Yung matapot sa paint. Matutunaw talaga yung paint. Yes! Success! Sumakses! Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Pero step by the step pala. Bago ka sumakses. Pero yung na-imagine mo, biglang kang sumakses. Alright. Tanggal. Ayos na. Tanggalin ko lang itong mga masking tape and then linis konti. And let's see the final result. Ayun oh. Oh, di ba? Oh ha? So, tignan nyo naman yung itsura kanina kumpara ngayon. Di ba? Konting liha lang, konting chemical. Maganda ang laking difference, di ba? So I'm sure marami sa inyo may mga modelong sasakyan na plastic din yung lens ng headlight. Very useful itong procedure na to. All the time, ito yung pipiliin kong procedure. Dahil ito yung pinakamadali. Okay? So, yan lang ang video ko for today. Sinare ko lang sa inyo kung paano mag-restore ng faded headlights. Alright? So, sana nag-enjoy kayo sa aking munting video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, comment, and subscribe. Alright? So, thank you very much for watching, guys. I will see you in the next one.